Parang bundok ito. Tapos walang mga street light. Wala. Wala dumadaan dito. Hindi magandang dadaan dito. Oo, nakakatakot dito. Walang mga bahay. Palis na kami dito sa Baler mga paps. Ito yung Museo de Baler. Ang next destination namin is pupunta kami ngayon ng Dingalan Aurora para sa happiness. Nag-stay lang kami ng one night dito. And then mag-stay ulit din kami ng isang gabi mamaya dun sa Dingalan Aurora. So grabing pagod kahapon mga paps. Kasi tuloy-tuloy eh. Pagkaalis kasi namin ng Zambales, tuloy-tuloy dito. Madaling araw kami umalis doon eh. 3:30, malis na kami ng Zambales. Tapos nakarating kami dito kahapon is mga alas 2 yata. Alas 2 o 1 something, mga ganon. Kasama na yung doon mga paps, yung aming hinto sa pagkain, pahinga. Hindi namin dinire-diretso. Pero nakaramdam din ng pagod. Nabigla din kasi mga paps. Syempre hindi naman sanay talaga mag-ride ng mga ganito kalayo. Layo din eh. Ilang oras? 7 hours. Mga 7 hours namin biniyahe. And then pagkadating dito, naganap lang ng matutuluyan na transient. Tapos nagpahinga lang saglit, mga 30 minutes yata or almost an hour. And then gala na naman. Nanood lang ng mga ilang laro, tapos kung saan na rin pumunta. And then gabi na rin nakabalik ulit sa transient. Hindi kami maaga umalis ngayon mga paps para syempre makapagpahinga ng maayos. Kasi wala naman kaming hinahabol na oras. Kaya ganito ginawa namin ng oras kami umalis alas 9 na. Ito habang bakasyon kasi kailangan sinusulit. Syempre kapag balik na naman ng trabaho, hindi na naman makapag-ride. Matagal na naman. So hinto muna kami dito saglit sa land bank mga paps. Mag-withdraw lang saglit at wala ng budget. Wala na rin akong pang gasolina. Kailangan na rin mag-withdraw. A few moments later. Ate, pwede po magtanong, saan po banda yung simbahan dito? Dire-diretso lang po kayo diyan. Tapos malapit pag dating niyo po ng munisipyo, meron po doon na I Love Baler. Pasukin niyo po yun. Doon po mismo yung simbahan. Oo, malapit lang po doon na simbahan. Salamat po. Bago kami aalis dito sa Baler mga paps, dadaan kami muna saglit ng simbahan as requested ng aking kasama. Dito no parking. Dito daw eh. Dito, dire-diretso. Pasukin daw ito. Dito daw yung simbahan. Baler. Saan kaya yung Baler? Simbahan. May simbahan dito. Ito. Ay, hindi. Apo. Kuya, saan po yung simbahan dito? Simbahan po. Okay. Salamat po. Iikot po kami doon. May daan po doon. Salamat po. May daan daw sa likod. Ikot pala, hindi dito. May daan doon. Tingnan nga natin mga paps. Dito maraming tumitigil mga paps para magpa-picture. Since tapos na tayo nagpa-picture dyan, hindi na tayo titigil ulit dyan. Iikot daw dito, sabi ni kuya. Dito nga may daan ito. Masilip lang yung... Gustong masilip kasi ng kasama namin yung simbahan dito sa Baler Aurora. Ang saya naman dito pag first time mong gumagala eh. Simbahan. Okay ito. Ito. Porta Sancta. A few moments later. Next mga paps, diretso na kami ng Dingalan Aurora. So dire-diretsoin na lang namin ito. Hindi na kami magkakasiguran. So day 2 sa amin dito sa Aurora is Dingalan. So magsa San Luis kami, dire-diretsoin namin ito sa San Luis. Para dito daw yung mas magandang daan eh. Ang simple din dito sa Baler mga paps, di ba? Napaka-tahimik, parang ang payapa dito. Payapa mag-stay dito. Ito yung arko ng Baler mga paps. San Luis na yan, paglampas natin dyan. Yan yung hindi natin nadaanan kahapon. Kasi sa kabila kami dumaan eh. No, may mga riders din na humihinto dyan mga paps. Ito yung arko, salamat po. Sa likod niyan,
Baler. Ito, San Luis na to mga paps, dire-diretso na yan. Kung mapapansin ninyo mga paps, puro bukid dito. Ito, puro taniman ng palay. Lampas tayo ng konti. Hindi kasi nakikita masyado dito eh. Matataas yung puno. Ito, ayan o. Maraming taniman ng palay dito. Ito, kung mapapansin ninyo, mayroong papasok dito. Pag papunta dyan, dire-diretso, pwede na tayong uwi ng Zambales. Ito, dire-diretso tayo, San Luis. No? Taniman ng palay, pero walang parang katatapos lang siguro dito. Ito. Puro bukid dito mga paps, kung mapapansin ninyo. Kaya yung hangin is napakasariwa. Daming puno. Yung gilid ng daan is puro puno ng nyug, puno ng buko. Coconut tree. Tuloy-tuloy lang oh, puro coconut tree yan mga paps sa gilid. Ang sarap dito oh, hindi ganun kainit. Dire-diretso lang. Ito oh mga paps. Wow! Kapag magra-ride kayo dito sa Aurora mga paps, ang ganda. Hindi sobra ang init. Nung RSPC, dito kami, ito yung biliting school namin, no? Yung San Guillermo. Ay, hindi. Maria Cesar, A. Pimentel National High School. Yan, no? Mayor pala. Mayor Cesar. So, ito, Bayandis, first time na naming mapuntahan. Oh! Wow! R3, R15. Parang R3. Diretso! Akain muna! Saan tayo kakain? Okay. So, nag-request ulit yung kasama natin. Kain muna. Nagutom na. Alas 9 pasado na kasi eh. Ako, nagkape lang kasi kami kanina sa transient. Hanap lang daw ng makakainan dito sa San Luis, Aurora. Kung ikukumpara mo sa Zambales, itong daan na to, halos similar siya sa mga paps, sa Botolan. Daming puno. Ang pinagkaiba lang, maraming mga puno ng dito, ng buko. Una, pinauna tayo. So maghanap muna kami ng dito mga paps, ng karenderya. Hinto saglit, kakain, bago tutuloy ng Dinggalan. As of now, ipipil muna namin yung dito. Ang ganda talaga ng daan dito mga paps oh. Bukod sa straight dito sa San Luis dito. Alam ko, sa pagkakalam ko San Luis pa rin to. Bukod sa straight, asfaltado, ang ganda. Tapos daming puno sa gilid. Kahit sumisikat na yung araw, hindi mo paramdam yung init. Kasi ang lamig ng hangin. Dahil sa napakaraming puno. Oh, ang ganda talaga. Lalo banda dun oh, mapuno pa. And then, mapapansin ninyo mga paps, napakaraming solar street light, oh. So, kahit gabi dito, malamang sa malamang, ang ganda ng daan. Maliwanag pa rin yung daan dito. So, hindi nakakatakot mag-ride. Banda sa highway na to, itong road na to, kahit gabi. Dahil, malamang sa malamang, maliwanag dahil ang daming street light, oh. May arko na dito. Ibig sabihin, paalis na tayo ng San Luis. Ay, hindi siya arko. Tulay. Ito, kala ko arko. Parang, minto si tatay sa gitna. Yun. Akala ko arko ito mga paps. Tulay pala. So, dito mayroon na sigurong karinderya. Ihinto muna kami. Dito may karinderya dito. Dito muna tayo kakain. Ano, gusto nyo? Ha? Tingin pa tayo doon? Banda doon na? Hindi mo trip. O, sige. You know, feel the freshness of the air! Yeah! Ang ganda dito. Ang ayos oh. Mag-e-enjoy ka dito mga paps. So parang dito, nagsisimula na yata ang mga sigsag-sigsag. Ayun oh, hindi na siya diretso. Pero at least hindi pa siya ganun kasigsag. Kung makikita ninyo dito sa video mga paps, banda doon oh, may sigsag na rin doon. Pero hindi sobrang lalim yung mga sigsag niya mga paps.
ano lang, medyo-medyo lang, ayan. Oh, parang ito medyo malalim ito mga paps. Ito, malalim na yung curve. Pero at least hindi siya akyatan. Medyo gradual lang. Tama yung sinabi dun na ni Kuya dun sa transient, sabi niya. Hindi nyo ramdam na paakyat pag ito ang dinaanan nyo papuntang Dinggalan. Pero puro daw sigsag. Sa mga mahilig na naman bumengkeng-bengkeng, maganda na naman ito para sa inyo. Ayan no, puro sigsag. And hindi malubak yung daan. Oh, hindi siya hindi butas-butas yung kalsada. Hindi katulad sa iba, lalong-lalo na sa Zambales. Butas-butas yung kalsada. Ayos na yan. Ito, oo, di ba? Binabagalan lang natin mga paps, sinintay natin kasama natin sa likod. Kakapili namin ng karinderya. Hanggang ngayon di pa kami kumakain, no? Mag-alas 10 na. Oh. Ang lamig ng hangin dito mga paps, oh. Tapos hindi ganun katirik ang araw. Iba talaga dito sa Aurora. Hindi tumitirik ang araw ng matagal. Kahapon medyo. Pero maya-maya kumukulimlim. Ayan oh. Ay, ang sarap. Oh, ang ganda kasi ng daan. Mag-enjoy ka, oh. Wow. Ito yung parang isaw ng manok. Oh. Diba? Oh. At least alaga yung daan dito. Oh. Bituka talaga. Diba simentado? Sambales ito kahit simentado, yun. Kahit yung ganito semento sa Sambales, ganun ka pag nagsasalita ka eh. Kasi matagtag. Dito, hindi. Oh. Kinagandahan talaga kapag hindi nadadaanan ng dump truck. Maayos ang napapanatili yung ganda ng ganda nitong kalsada. Tuloy-tuloy lang. Wow, sharp curve. Wow, ang ganda oh. Pag sinabing Aurora, puro sigsagan talaga eh. Wow, oops. Akala ko checkpoint. Wow, parang ito ay gulayan. And then may nakikita akong bridge doon, natatanaw ko na. Tatawidin ba natin yon? Ay, oo nga, tatawidin natin. Sa kabila yung steel bridge. Itong tatawidin natin is hindi. Ito. Concrete bridge ito. Ito yung sa kabila. Oh, parang ang daming cottage. Ano kayang lugar yan? Oh, wow. Ano kayang resort yan, no? Parang sarap maligo. Dito sa baba yung daan. Ayun. Maliit lang. Ba't di na lang tinagos doon di ba? Hindi ko alam mga paps kung San Luis pa rin ba to. Oops, may pusa. Aso naman. Ayan o, straightway ulit na naman mga paps. Tapos nasa harapan natin bundok. Tatawidin ba yan? Hindi ko pa napupuntahan talaga yung Dinggalan eh. So, sa mga nanonood sa inyo mga paps, ito, namamasyal lang tayo. Ganito yung daan. Kapag binabalak nyo pumunta ng Aurora, lalo sa Dinggalan, ganito yung daan. Ayan, no, napakaganda. Kung umabot ka sa part ng video na to mga paps, paki-like and subscribe na rin sa ating YouTube channel. Ito kakagawa natin itong YouTube channel natin. I hope sana maraming sumubaybay sa mga pinupuntahan natin. Sa mga simpleng ride, mga paminsan-minsan may long ride, pero madalas short ride. Wag lang ma-short sa budget para laging may pang-ride. Woo!
Yan. Pero medyo masikip na yung daan dito mga paps. Oh, nagtitrim sila ng ano. Titrim sila ng mga dahon. Puro buko talaga dito, no? Ang mura siguro ng ano dito. Pag bibili ka ng mga buko. Kasi sa Sambales, 35 isa eh, di ba? Pero ang tagal ko hindi bumibili. Ngayong taon, hindi pa ako bumibili. Baka 40 na. Kasi mahal na lang gasolina eh. Oo, talaga magsasawa ka pa rin sa curve dito mga paps. Pero hindi na tayo masyado bumebengkeng-bengkeng kasi yeah. Ayan. Hindi kasi sumusunod masyado yung ating kasama. Yung papunta tayo kahapon, yung papunta kami kahapon dito. Hindi kasi masyado sanay si Mrs. ni Buddy, yung kasama natin sa angkasan, lalo pag ganito. Kasi syempre kapag bengkeng-bengkeng yung angkas mo, kailangan marunong din sumabay eh. 'Di ba? Kaya medyo alanganin daw siya. Sawa ka dito mga paps, so parang mas malala ata to. Pero mas gusto ko yung daan nito kaysa yung papunta kami kahapon dito sa Baler. Kasi aspaltado. Oh, umiinom yung aso. Oh, aspaltado mga paps. Di ba kahapon yung sigsagan na dinaanan namin is may part na aspaltado pero mas marami yung part na konkreto lang, hindi pa napatungan ng aspalto. Kaya mas magandang kapit ng gulong pag ganito, aspalto. Oh, grabe ang mga curve, bituka talaga. Ito ang tinatawag na bituka ng manok. Ayan oh. Pero ang kinagandahan, gradual. Ayun o, slow, very slow lang yung akyatan. Oh, see? Napakaganda. Wow. Ooh. Ayan. Oh, medyo tirik na yung araw mga paps, pero hindi mo pa ramdam yung ano dito, init. Kasi yung hangin, napakaganda. Ito hindi na masyado aspaltado. Summer pa ngayon mga paps ha, ibig sabihin matindi talaga yung sikat ng araw. Pero pagdating dito sa Aurora, yung ganito, alas 10 na. Usually, pag sa Zambales, alas 10, tatagaktak ka na ng pawis pag nag-drive ka dun. Dito hindi oh, naka-jacket pa ako nito mga paps. Oh, wow. First time. Ang problema, nako, hindi nakapagkarga ng gasolina, hindi nakapag-full tank. 2 bars na lang. Sana umaabot. Prepare to stop. Medyo ginagawa na yung daan. Nako, maabot kaya ito 2 bars? Kaya pang tumakbo ito ng 50 kilometers. Sana mayroon ng gasoline station makapag full tank. Akyatan pa naman. Mas magastos ito. 2 bars, sana 50 kilometers. Oo, kaya to 50 kilometers kahit akyatan. Basta ganitong takbo lang. Smooth lang. Chill ride. Para hindi gano'n ang kain sa gasolina. Oo. Anli. Yun. Para nakaramdam ako ng pagod. Gutom lang ito. Kakapili kasi ng to eh. Kakapili ng kakainan. May bridge ulit. Kahit sigsagan, no, may mga bridge tayo tinatawiran. Pero mga maliliit lang. Yeah. Oo. Magsasawa ka dito mga paps. Baka nagsasawa na kayo sa boses ko. Ayan no. Oo, di ba grabe. Malala to mga paps kaysa sa atok. Grabe kurba.
Siyempre, ang tibay ng kulong-kulong. Overtake tayo. Pag tricycle ang gamit mo dito, kawawa. Hirap. Oops. Ang lalim. Ang lalim ng curve. Lalim talaga pag nahulog tayo. Oo, talaga. Nag-enjoy pa ba kayo manood ng mga kurbahan, mga paps? Tapos ang takbo lang namin, mga 40 to 50 lang. Pero pag ganito ka sharp, oh, ang lalim. Pag pauwi ito, medyo okay na. Kasi, tawag doon, medyo hindi nahirap yung makina. Siyempre, kunting-kunting throttle lang. Oh, may truck. May truck. Yun. Grabe ang daan dito talaga, mga paps, oh. Oo. Malamang sa malamang pag-uwi ito ng Zambales. Maintenance na naman tayo ng panggilid. And then, obligado ng magpalit ng gulong nito. Grabe ang tinakbo ngayon. Kasi yung gulong ko, mga paps, hindi ako nagpalit. Kasi, hindi naman na bago. Kasi last year ko pa binili to. Mag-iisang taon na. Kaya kailangan na rin palitan. Yeah. Ay, nako. Siguro kung yung mga mahilig sa bangkingan napunta dito, tuwang-tuwa to malamang. Ilang minuto na kaming sigsag ng sigsag. Walang katapusan. 10:00 na, mga paps, oh. Oo, diba? Tama talaga yung sinabi ni Kuya kanina. Maraming sigsag, pero gradual ang akyatan. Mukhang talagang papunta sa tuktok ng bundok to, mga paps. Dinggalan. Huwag lang masiraan dito. Kasi pag nasiraan, no, walang mapapagawaan dito. Walang mga bahay. Pag itong daan na to, mga paps, hindi katulad kanina, ay kahapon, nung paakyat tayo ng Baler. Kahit sigsag, may mangilan-ngilan na bahay. Pero itong papunta sa Dinggalan, wala, oh. Halos walang bahay. Yeah! Tumagal ka, 2 bars, umabot ka ng Dinggalan sa may kargaan ng gasolina. Nako. Wag lang mauubusan ng gasolina. Dapat pala sa Baler pa lang, nag-full tank na. Kakahanap din ng mamurang gasolina, eh. Anli, oh. Ang daming puno. Ang tataas na. Uy, basa. Dahan-dahan lang. Oh. Oh, iikutin pa natin yan, oh. You na naman ito, you. Yo. Oh, sabi na nga, eh. You. May tulay. Uy, asfaltado. Maganda to. Oh, di ba? Yung nga talaga, mga paps. Siyempre kailangan talaga pag sa mga bundok, kailangan isigsag-sigsag para hindi biglaan yung yung akyat. Hindi matarik ang daan. Kasi pag hindi mo isisigsag to, mga paps, matarik ito. Oh, di ba? Nakakatakot din bangin yan, no?
So, kapag pupunta, ito lang advice ko sa inyo mga paps, pag pupunta kayo dito sa Dingalan at ito ang tatahakin yung daan, huwag kayong babiyahin ng gabi. Kasi kung napapansin ninyo, wala pa tayong dadaan ng street light. Sobrang dilim ito. Nakakatakot. Oops. Yan no. Walang street light. Kahit solar. Sa bagay kasi kung iso-solar mo yung street light dito sa sobrang dami ng puno, hindi din siya magcha-charge ng... Hindi niya mapu-full. Ilang oras lang ang itatagal ng ilaw. Daan-daan lang mga paps. Hindi naman tayo nagmamadali. Oh. Ang ganda. Eto talaga, masusubok dito yung mo. Kung gusto mong matuto bumangking-bengking, dumaan ka dito. Pero bagal-bagal ka lang. Tignan mo, pag napunta ka sa yung pa isa-isang curve na lang, baliwala na lang sa'yo eh. Kasi sa dami nito, ang dami mong pagpa-practice ang curve. Eh ano? Oo. Dami kang pagpa-practicean. Pwede kang mag-experiment. Ay, nako. Ito, sharp curve. Medyo basa. Nakakatakot din eh. Yan oh. Sayang kung may drone, no, makukuha na mo yung daan dito. Grabe ang kurbada. Saan yung kasama natin? Ayun. Oh, piya. Up. May isang oras kaya ito? Tignan natin kung may isang oras itong akyatan na to. Ang lamig! Parang pabagyo lang eh. Yung hangin lumalamig. Iyan. Pero napapansin ko mga paps, kukunti lang yung nasasalubong ko eh. Tapos yung mga parang yung nasasalubong natin mga paps is mga taga dito lang din. Wala pa tayong nasasalubong ng mga rider, yung mga mahilig mag-ride. Bihira yata papuntahan nito. Itong Dingalan. O may sa ibang daan sila dumadaan, hindi nila pinipili itong sigsagan. Sabi kasi ni Kuya kanina, kapag gusto niya ng hindi masyadong biglaan, dito daw ang daan. Dito kami sa San Luis. Ang problema mga paps, ito, babanggitin ko na naman, hindi kami nagkarga ng gasolina. Ito pa yung karga namin mula sa, saan yun? Tarlac. Nakailang gala na kami dito sa Aurora. Ay, hindi pala, yung huling op. Medyo malalim yun. Hindi pala mga paps. Yun yung unang karga pala namin sa Tarlac from Zambales. Tapos yung sumunod na karga namin dun sa may Rizal ata yun. Sa Pantabangan. Sa Fuel Tech ba yun o Cleantech? Yun dun. So ang layo. Naku, buti na lang matipid ng ating motor. Kaya sana itong tipid ng click natin aabot sa Dingalan. Nako. Pababa naman. Kanina paakyat tayo eh. Wala, nagugutom na ako mga paps. Mali. Ako, namimili pa kasi. Nako. Parang sarap kumuha ng isang buko dyan, no? Kuya, isang buko naman dyan. Gutom na kami. Papunta ng Dingalan siguro itong mini L. Ano ba to? L? Oh, mahirap na. Baka may bigla. Oh, di ba? May mga ito. Mga rider din galing ng Dingalan siguro itong mga paps.
Ayun, may nasalubong din tayo. Mga pauwi ng mga rider siguro. Basa. Kailangan dahan-dahan. Para sigurado. So, mahaba-haba pa siguro to mga paps. 10, 11. Sharp curve. Curve, curve. Curve, curve. Uy, may asong natutulog. Kalendarya ba yun? Sa bagay, 2 bars pa rin naman. Kailangan talaga magkarga tong mga paps. Wow. Parang ang taas na natin mga paps, no? Parang Baguio, taas na. So, advice lang mga paps, pag dadaan kayo dito, make sure na nakapag-full tank kayo. Nagkarga kayo ng gasolina. Kasi mahihirapan kayo pag naubusan kayo ng gasolina. Tapos isa mo lang magra-ride. Naku po. Okay lang kung marami kayo. Mayroong may full tank, mayroong hindi. Pwede magsalin-salin ng gasolina. Sa amin, ang problema namin, dadalawa kayo. Dadalawa kami. Tapos, parehas pa kaming sabay nag-full tank doon sa Pantabangan. Baka mahirap nito, masasabay pa kaming maubusan ng gasolina. Pero lamang siya, ADB kasi siya, mas malaki yung kanyang ay 9 liters. Alam ko, o nga 9 liters yung niya. Lugi ako. Mauna ako mauubusan ng gasolina. Ang nito, capacity ng tangke ng Click is 5.5. Siya 9 liters. Lamang siya ng 3.5. Malayo-layo ang mararating ng 3 liters. Oh nako, wag kang magbiblink. Feeling ko malayo pa. Hindi na kami nag-Google Map eh. Dito po't bihirang dumadaan. Walang tutulong sa'yo. Oh, may jeep. Ano kaya to? Pampasahero? Ay, hindi. Wow, may cyclist. Ang tibay niya. Tibay ng resistensya nun, Pops. May mga kasama siya. Siguro meron pa doon mga naiwan. Bilis nila. Oo, sabi na nga mga Pops eh. Promise sila yan. Ayan, no? Sila lang yung nauna. Ang ganda din sana magbike eh, no? Kaso palakasan ng resistensya kasi yan. Lalo akyatan. Nako. Kailangan magkondisyon, tanggal lahat ng bisyo. Ito, marami silang mga Pops. Galing na sila ng Dinggalan siguro yun, pauwi na. Ang tagal ng sigsag mga Pops. 2 oras ba to? Pag 2 oras, hindi aabot yung gasolina ko. Iniisip ko nga mga Pops na baka maubusan tayo ng gasolina. Meron pa akong isang iniisip. Nagugutom na ako. Malamang yung pati yung 2 kasama ko. Si Buddy tsaka yung backride niya. Gutom na rin. Walang madaan ng karinderya. Ahon. Yan ang mga matitibay. Kayang-kaya yung mga ahon na ganito. Galing. Saludo kami sa inyong mga Pops. Korbada again and again and again. Ayun. Parang gagagawa lang itong daan, no? Bago pa tong pintura. Hindi pa siya na-aspaltuhan. Akyata na naman. Ano kayo makikita namin sa Dinggalan? Basta yung pangalan, it sounds na parang sikat eh. Dinggalan Aurora. Kaya naisipang puntahan. Oh, ang taas.
Parang naalala ko pag mga gantong daan, yung paakyat ng ano, paakyat ng atok. Pero malala yung ano dito, kurba-kurba mga paps. Pero sa ato, kaya nakakatakot sa ang daan dun mga paps. Kasi yung gilid mo talaga bangin. Halos sa highway naman yun eh. No, kaya ang tawag sa highway na to. And then ang Halsema Highway yan yung second highest na pangalawa sa pinakamataas na ano. Ito, mayroon na mga pauwi. Pangalawa sa pinakamataas yun. Balik tayo dun sa Halsema Highway na dinaanan namin nakaraan sa Atok, Benguet. Yung Halsema Highway is pangalawa sa pinakamataas na daan o highway dito sa Pilipinas. Pero dati ano eh, yun ang pinakamataas na highway sa Pilipinas. Pero ngayon pangalawa na lang siya. Kung hindi ako nagkakamali sa Ifugao ata yung ano. Ifugao ba mga paps? Correct me na lang sa comment section. Yung highest highway ngayon sa Pilipinas is nasa Ifugao. Naagaw niya yung ano, yung title ng Halsema Highway as the highest highway, highest road in the Philippines. Ito kaya pangatlo yata ito. Ang taas eh, oh. Ay, kada birit ko mga paps, nararamdam ko yung gutom ng aking tiyan. Malamang sa malamang, malamang sa malamang maraming makakain to mamaya. 500 meters? Nakasulat dun ah. 500 meters. Sana hindi naman putol ito. Ayun. Taas na natin mga paps, kunti na lang. Ayun na yung tuktok ng bundok. Oh. Lukon, taas na talaga. Hindi naramdaman masyado. Kasi very gradual lang yung ano, pagtaas ng daan. Puro kurba lang talaga. Dito hindi ka makapagpa 60 mga paps eh. Unless gusto mong isayad yung mga siko at ano mo, tuhod mo. Yung sa mga kurbahan. 60 ang mga takbuhan. Oo, pababa naman. Oh, mayroong ano dun, karinderya. Hindi sumisinyas yung kasama natin. Kaya niya pa ang gutom niya. Ako yung nagugutom na. Wala pa baon na biscuit o chocolates. Pababa, pababa, pababa. Pag tuloy-tuloy na itong pababa, malamang ano na, malapit na. Nasa kalahati na kami. Ituloy-tuloy mo na sana itong pababa. Yan, tuloy-tuloy mo lang. Para tipid din sa gasolina. Honda Click, wag mo akong biguin. Yan, parang feeling ko nga tuloy-tuloy naman na to. Pababa, pababa. Magdadrive ako hanggang Dinggalan. Magdadrive ako kahit mahal ang gasolina. Nakakabuang? Mas masaya mag-ride sa mga ganito mga paps pag marami kayo. Marami kayong mag-aasaran eh. Oh. Ayan, grabe. Oh, U-curve. Takot din eh. May mga part din na nasa gilid din ng bangin yung ano, daan mga paps. Ay, kaya ka. Nako, lesson learned to. Kailangan pa, may mga baon. Ang baon lang, tubig tsaka Gatorade. Kasi mahilig, kakain na lang kapag nararating yung bayan, doon na lang kumakain.
May nagpahinga doon banda mga paps, oh. Nagpahinga sila. Solo rider lang. With back ride. Malayo pa, boss? Malayo pa? Thank you. Malayo pa daw. Nako. Sana nakakalahati naman na. Yun lang, kailangan lang talaga. Malayo pa. At least 2 bars pa rin, no? May 30 minutes na tayong tumatakbo. Ang mahirap nito pagka 1 bar, sabay ubos talaga ng gasolina. Pero okay lang kung ganito, maubusan tayo ng gasolina at pababa na. Kasi matipid na yun. Tipid na okay lang mga paps, basta kahit 2 bars na, basta tuloy-tuloy lang itong pababa. Kasi medyo tipid na ang konsumo sa gasolina to eh. Wag mo nang paakyat din na yun, pababa na talaga itong mga paps. Kahit malayo pa, parang feeling ko naman, kalahati na itong mga paps. Kasi di ba napapansin ninyo, tuloy-tuloy lang tayo. Yung pababa natin, tuloy-tuloy lang. At ang lamig pa rin ng hangin. Sana ganito lang. At least hindi natin masyado ramdam ang pagod. Ang nararamdaman ko lang ngayon mga paps is gutom. Gutom na ako. Ano yung naririnig? Mga hayop ba yun? Insekto? Ayun no? Naririnig nyo yung mga paps? Ayun no? Siguro mga insekto yun o hayop na gumagawa ng ingay. Kasi nasa bundok tayo mga paps eh. Wala ka maririnig dito. Kung hindi, hangin. Ito, tunog ng motor. Ayun no? Lumalakas yung parang Oo, tunog ng sasakyan na truck na umaakyat. Pero hindi naman. Malapit na ako magsawa sa mga kurba-kurba mga paps. Nakakasawa. Yun no? Walang sinabi yung kurbahan dun sa Baler Aurora. Yung paakit ng Baler. Abandonadong bahay. Ayun no? Oo, mga insekto, mga paps. Mga pare-parehas yun. Kung saan-saan lang sila gumagawa ng ingay. Kung saan sila nakapwesto. O dito wala. Kasi banda doon nung lumapit tayo sa maraming puno, yung may puno doon is lumakas yung tunog. Ay, meron na naman dito. Oo nga. Mga insekta siguro yun mga paps. Parang yung mga abal. Mga ganong klase. Uy, nagulat ako dun. Ang lalim pala nito. Naku, 1 oras na kami nagsisigsagan. Bakit? Teka lang. Pagpapahinga niya ata yung belt niya. Balikan natin. Bakit? Pahingay mo yung belt mo? Malambot?
Wait lang. Hindi naman malambot? Grabe bangkingan dito. Tapos, hindi pwede. Oo, mas malala to sa Alcim Highway. Malayo pa. Pero, ay, paakyat na naman tayo pala. Kala ko, dire-diretso na yung baba. Ha? Yun nga ang problema eh. Hindi, walang problema sa kanya kasi 9 liters siya. 9 liters siya. Sa akin, 5 liters lang eh. Kaso, 1 litro lang yun. Kaya siguro yan, kaya hindi lang ano. Mali. Hindi naman na, hindi natin kasi chinek sa ano eh. Google Map. Mga ilang kilometer pa? Siguro nasa kalahati na tayo. Nakakalapit pa lang tayo? Oo nga. Puro ano lang, puno. Bundok to eh. Nasa parang bundok ito. Tapos walang ano, walang mga street light. Wala. Hindi magandang dadaan dito. Oo, nakakatakot dito. Walang mga bahay. Ilang bahay kang madaanan halos. Shit eh. Ano nga na lang ako 2 bars pa. Kanina pa ako 2 bars. 30 minutes ng 2 bars. Talaga mo na yung ano mo dyan, yung gas. Hindi, mamaya. Baka abot pa naman. Oh, 2 bars pa naman. Di yan. At least basta wag lang tayo magka-problema. Na, tara. Let's G. Yun lang naman talaga ang hiling namin mga paps. Yun lang ang prayer namin. Wag lang magka-problema. natatakot na yung back ride ni Buddy. Which is ito naman talaga. Nakakatakot yung daan dito. Grabe ang daan talaga. Malala ang sigsagan dito kaysa sa Alcim Highway. Ang pinoproblema din ng back ride ni Buddy, baka maubusan ng gasolina. Kasi hindi talaga kami nagkarga ng gasolina. Ako nako. Kaya ito. Sasagad natin. Sasagad talaga dito yung click. Dito ko maaasahan yung pagiging matipid ng ating Honda Click mga paps. Kailangan na kailangan ko siya. Kaya kailangan ganito lang yung mga takbuhan. Yun oh. Since kanina pa tayo tumatakbo mga paps na 2 bars. Malamang yung laman karga nitong ating Honda Click is mahigit 1 litro na lang. Kasi pag nag 1 bar 2, 1 litro na lang eh. Pag nag-blink, kalahati. Pero pag ganitong takbuhan, kaya namang tumakbo sa 1 litro is, since akyatan pala, mga 40 o 35 kilometers. Kaya to. Iwala lang talaga ako mga paps. Pag nagkataon, magtutulak ito. Wag lang masiraan. Nako. Kasi mahaba-habang tulakan ito. Mayroon ng ano. Kulong-kulong ang tibay. Kayang-kaya yung ganitong akyatan. Akala ko yung pinakamalalang sigsag na dun sa Atok tsaka sa ano. Sa Alcim Highway tsaka dun sa papunta sa Baler. Pero mga paps, malala ito. Anli. Ito yung totoong anli. Dinggalan, papuntang Dinggalan. Malupit tong mga paps. 2 bars pa, sige. Tibay yung ahon. Malamang pagbalik mga paps, hindi na kami dito dadaan. Ayaw ko na dito. Grabe. At least na-try na, 'di ba? Sa mga mahilig sa bangkengan, dito, gusto enjoy na enjoy. Pero magsasawa ka kahit anong hilig mo sa bangking. Kanina pa to.
hindi ka makapagharurot. Hindi ka naman pwedeng sayad-sayad mo dito yung ano mo, mapupudpud yung gear mo dito. Kung sayad-sayad mo yung tuhod mo tsaka siko mo, magsasawa eh. Puro kung sayad ang sayad, yung init na nun. Tumutunog na yata yung panggilid ko ah. Huwag kang bibigay Honda Click. Wag. Malayo ito. Walang paggawaan. Bagay ganito. Wag lang bilis-bilisan. Maganda talaga next time kapag bago punta yung lugar, tinitignan muna sa Google Map. Bukod sa nagtatanong sa tao, tinitignan din dapat sa Google Map para matansya. Lesson learned na naman mga paps. Oo. Pero in fairness ha, may mga nasasalubong tayo. Tricycle, ito. Kulong-kulong. Mga cyclist. O, tapos may mga rider din. So, di ba, meron. Mga pauwi na to mga to. Dito lang din ba ang daan? Dito lang din ang daan pabalik. So, mapapasubo kami na naman dito. Uy, barangay. O, barangay na siya mga paps. Ibig sabihin, barangay Villa. Ayun. Marami ng bahay. Feeling ko ito na. Ayun, hindi na ako kakabahan. Tapsilugan. May kainan. Kain muna tayo. Tapsilugan. Marami ng bahay dito mga paps. Medyo nakahinga. 2 bars pa rin ang tibay ng Honda Click. Parang gusto kong kumain. Kain muna kami. Tapsilugan to. Kahit pang almusal lang. Tapsilugan. Ayaw pa rin ng kasama natin. Ay. Pero at least hindi na ako kinakabahan mga paps. Yung 2 bars ko, hindi pa rin naman nagbawas. Okay na. Marami na to. Meron ng gasolinahan dito. Ayun. Layo pala nito. Ay, may school dito. May school pala to. Villa Aurora National High School. Pag may school na mga paps, malapit na to. Lapit na sa bayan. Naka-open po. Malayo pa po yung ano? Malayo pa yung Dinggalan? Dinggalan? Malayo pa po. Ha? Malayo pa? Wala dito. 130 minutes po. May git pa pong 1 oras. Pero may mga gasolinahan na po dyan. Ay, kalayuan. Galing kami sa Baler. Mga gaano pa po kalayo yon? 1 oras pa? 1 oras? 1 oras pa bayan? Next na bayan? Kaya? Sige po. Salamat po. Ha? Meron naman akong reserve na 1 litro. Isang oras na lang po no, susunod na bayan. 130 minutes. Kaya. Sige po, thank you po. Thank you po, sir. Ang layo pala. Palagan na talaga yung layo nito. Mapapasubo pala mga paps. Sabi nila, dapat daw dun na sa Baler dumaan. At least nasubukan naman madaanan nito. So, may gitsang oras pa pala ito mga paps. So, ito wala, no choice na kami. Kailangan na namin palagan to. Kailangan babalik kami ng Baler. 'Di ba? Nandito na, napasubo na kami. Babalikan pa namin yung Baler. May mga bote-bote naman palang gasolina. Pero 2 bars eh. Kaya to. 2 bars pa naman. Kung sabi niya 1 oras, tapos ganito lang ang takbuhan, kaya. Ay wait lang. Kanina pa 2 bars ito eh. Nako. Pero may mga pumipili pa rin na daanan nito eh, di ba? Meron palang ibang daanan din. May mga pumipili pa rin daanan nito. Kasi di ba may mga nasasalubong tayo mga paps eh. Gusto din matry yung ganito. Di ba? Lalim. Ay, akyatan ulit mga paps. Ayun no.
So, iikot tayo, yun na naman ito. Ayan, payo. Tapos akyatan na naman. Pero ang kinagandahan, may mga bahay na. Ito, oh. 'Di ba? Siguro paglampas na naman nito, wala na naman ulit mga bahay-bahay. Oo. Tika lang, baka may nakita siyang kainan. Ito, check natin. Ito, meron dito kainan din pala. Check nyo kung magustuhan nyo yung ulam. Kailangan kong patayin. Titipid ako sa gasolina. Sa akin, kahit anong gusto ninyo. Ito. Ito yung you. Meron pa ring liguan din, no? Parang same lang doon sa nadaanan natin kanina, mga paps. Yung mga ganyang cottage, oh. So, akyatan pa rin, no? Mayroong I Love Villa Aurora. Oh, parang sarap maligo muna bago ulit mag-ride. Villa. Picture tayo dito. Diyan, Villa Aurora. Selfie lang. Selfie lang tayo dito. Nandito na tayo. Bira mapuntahan ito. Ito, Villa. I love Villa Aurora. May falls dito. Tuubot Falls. Ayan. So, selfie muna. Pero in fairness mga paps, ang ganda ng ano dito. View. Ayan, no? May mga mini cottages din dyan, mga maliliit, parang kubo. Tapos may liguan doon. Kakatukso talaga maligo, ayun, no? Doon ang saya doon. Villa Aurora. Ito yun. Ang ganda. Kakapagod nga lang papunta dito. Ang tagal. 1 oras sa sigsag. Hindi pa tapos, ha? Paakyat pa kami dyan. Grabe. So, let's G. Akyatan na naman ito.